lang. Yung sabi lang ay Jollibee lang. Jollibee. Wala naman po. Alam niyo po ba na nandito po kayo ngayon dahil ang pag-uusapan ay... Ano pag-uusapan natin? Alam niyo po ba na sa First Vita Plus po kayo? Apo. Yes. Si ma'am nakatingin lang. Parang nag-iisip ko sa First Vita Plus na talaga. Saan na ba ako sabi? Parang nasa aeroplano kaya? Okay, so pag-uusapan po natin ngayon at nandito po tayo para pag-usapan ng kalusugan. Tama po? Lahat po ba dito ay interesado na mag-dealer? Yes. Na magnegosyo? Sino na pong milyonaryo? Pag sinabi milyonaryo, pera talaga, no? Sino gusto yumaman? Sino nang mayayaman? Yayaman na. Yayaman na po. Mayaman pa na. Sino pa ang mga malulusog na? Kami po yun. Nalusog na. Hindi lahat malusog. Sino kaya magaganda? Kami rin po yun. Sila po yung malalakas ang loob. Lahat po tayo malusog, maganda, mayaman dahil lang po tayo ay anak ng Diyos. Yes. Sapakan po natin ang Panginoon. Nandito tayo po sa Health Symposium ng First Vita Plus at ito po yung Santry Tower, pinakamasayang lugar sa buong mundo. Yes. Lahat ng tao dito positibo. At lahat kung nag-First Vita Plus ka, gumaganda ka talaga. Yes. Hindi mo kailangan manood ng teleserye para makakita ng artista. Kasi marami po ditong artista. Yes. At maging artista ka rin pag First Vita Plus ka na. Yes. Okay? So sabi sa ating health is wealth and prevention is better than cure. Tama po? Yes. Importante hindi magkasakit kasi mas mahal ang ma-hospital at mamatay. Ang libing mahal po ano? Yes. Kaya pakisabi sa katabi maging malusog tayo. Maging malusog tayo. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you. Alam ng Panginoon ang plano sa bawat isa sa atin. Kung ang paano natin gawin ang buhay natin, may nakalaan para sa atin. Dahil hindi tayo pinababayaan ng Panginoon at mahal na po tayo. Tama po? Sabi ni Ma'am Doy, ang President at Chief Executive Officer, sa pagkaalam ng produkto at ng sistema ng kumpanya, doon natin malalaman ang sekreto ng great success. Ang ating pagtagumpay sa buhay. So dito lang po sa First Vita Plus may ibibigay ang lahat na pinapangarap po natin kung trabahuin po natin. Okay? So ako yung speaker nito for today, Eldina Gumayan. Nag-graduate po ako ng Bachelor of Science in Medical Technology from the University of San Agustin, Iloilo. I am an Ilongga. Ilongga po ako. Sino po dito taga Iloilo? Wala po. Pero nagkakaintindihan din po ba tayo? Ano gusto niyo po pag-usapan? Ang gagamitin, Hiligaynon, Cebuano, English, Tagalog na lang. Nag-postgraduate course ako ng exfoliative cytology na huhulog ng mga cells sa katawan sa PUP-PGH. Yung medical cytology course ko sa Auckland, New Zealand. Cytotechnologist po ako ng Department of Obstetrics and Gynecology. For 36 years, lahat po ng pap smear doon dinadala sa cytology ng Department of OB, Cervical Cancer Screening Unit po. Sino po dito nagpapapap smear? Tatlo lang po bang babae dito? Yung mga lalaki po ba nagpapapap smear? Minsan. Kailan? Ang sister sabi niya, minsan. Char. Okay, so training officer ako ng project na Department of Health on Women's Health Program. Nag-First Vita Plus Business Associate po ko in 2005. So legacy member na po ako ng First Vita Plus. And nasa Vita Life Magazine, ang buhay ko, kwento ng buhay, nasa Great Morning Book, 83 successful stories among 4 million dealers all over the world. Tapos, leader po ako ng SNE Power Team, speaker po ako sa Health Symposium, local and abroad,
and member ng Naturopathic Medicine USA. Presidente po ako ng Handog Ginhawa Community Service Work with the Poor program na nasa 20 years na. So we're catering mga less fortunate na mga bata na tutulungan sa pag-aaral po nila, may katikism, values formation, and feeding sa 20 years. Hindi tayo makapagbigay kung wala tayong ibibigay, tama po. At kahit anong yaman po natin, kung para lang sa sarili, minsan maraming mayayaman hindi makabangon sa karamdaman. So, importante makapag-share tayo kung anong blessing mayroon po tayo. So, First Vita Plus, ang pinakamagandang blessing na dumating sa buhay po namin. Ang First Vita Plus, ang pinaka-number 1 company, multi-level marketing company in the Philippines and in Asia. Palakpakan po natin. So, ito po yung trabaho ko sa microscope sa matagal na panahon, 36 years po, at training officer po ng mga projects sa Department of Health on Women's Health Program. So, Vitalife Magazine, nasa buhay ko 2010 pa po yan. Great Morning Book. Supremacy 2024. Ngayon, nasa Vitalife Gold Edition ang kwento ng buhay ni Elvina Gumaya. Bago po yun. At yung sa ngayong taon, isa lang ang papalabasin na Vitalife Magazine. Ito po yung gold ngayon edition. Kung meron kayo, pwede kayong bumili. Maraming inspiring stories na nandun po. Pwede nyo panoorin sa YouTube. Basta may scanner kayo sa cellphone. Mapanood nyo na ang kwenta. Okay? So ito yung handog ginawa po na at First Vita Plus speaker on the 3rd year anniversary of Product Center in Los Angeles, California. So nadala po natin dito ang magandang balita na ang First Vita Plus hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Ang mga Amerikano interesado sobra sa First Vita Plus. Ang mga Pinoy nakataas ang kilay sa First Vita Plus. Pero tumaas na ng kilay at sana makilala lahat ng First Vita Plus ay nakakatulong sa ating buhay. Okay? Sinong angel ko sa First Vita Plus? Yung nagdala po sa inyo dito, sila yung angel nyo na pasalamatan nyo mamaya. Kasi hindi po dinala kayo sa kung saan kayo mapepreso. Dinala kayo na magiging maganda din ang buhay nyo. Kagaya ng nag-invite sa inyo, sila yung angel nyo. Kaya mamaya i-lips to sila. Ito yung angel ng buhay ko. Si Apply JR, dating janitor sa PJH, ngayon multi-millionaire na po, Hall of Fame Award. At nasa 40 million na po. May mga kotse at marami nang natulungan. Sobrang dami. Siya yung nagdala sa akin sa PJH ng Power Pack. Alam niyo po ba ang Power Pack? Isang bag. Si Ma'am may bag. Sino may bag? 10 boxes. Ang sabi niya sa akin, ang First Vita Plus, gulay daw po. Try ko daw po. May 2 libre daw sa isang bag. Hindi pa ako nakatikim kahit isang sachet po. Hindi din po isang box. Hindi siya nagpalibre. Basta ang sabi niya, 10 boxes, may 2 libre, 12 boxes ang ibibigay sa iyo kung babayaran mo lang 10. Sino gusto ng libre? Wala ka mukha ko, mukhang libre. Ginrab ko ang opportunity. Sabi niya, formulated daw ng Filipino scientists for 10 years na inaral. So ang gulay daw, inumin na lang kahit saan, kahit kailan. Alam niyo po, naisip ko, negosyo, 2 boxes libre, di po ba? Kailangan ko ma-avail ang 2 libre. Kasi ang 10 boxes, madali lang pala ikwento yun. Ikwento mo, may babalik sa'yo. 20 kami sa handog ginawa, bitig 1 boxes sila, kaya kumuha kaagad ako 2 power pack para may 4 na libre. Alam niyo po, 1 araw ko lang po yun. Kasi sabi ko, gulay ito, inumin kahit saan, kahit kailan. So naniwala sila kasi produkto nagawa sa atin. Ang may-ari ng kumpanya, Pilipino. Ang gulay sa paligid lang at ang negosyo dapat mo maintindihan para lang yumaman. Ang nasa isip ko, yayaman. Kasi mahirap po ang buhay namin.
Alam niyo po ba, nakatapos po ako sa pag-aaral. Nagpursige ako na makatapos sa pag-aaral. Kahit hirap na hirap, nanay ko, teacher, ang tatay ko, property custodian ng ilang grade school sa Iloilo. Hindi ka pwedeng mag-summer, kailangan papasa mo ang lahat ng subject mo kasi hindi ka pwedeng mag-summer. Walang pera. Na lumaki, nakapag-aral. Kahit isang square meter na lupa, wala po kami. Nakikitira lang kami sa lupa ng tiya ko namin. Sabi ko balang araw, makamtan ko rin yung magandang buhay kung magpursige po ako. Kaya nung sinabi ni Apply JR, 2 libre, sabi ko negosyo, kailangan sumali ako dito. Dahil pag yumaman si Apply JR, ang janitor sa amin, PGH, pag yumaman at hindi ka ako sumali, magsisisi talaga. Eh, sumali ako, yung 2 bangko, dinagdagan ko pa ng 5, naging 7. Alam niyo po yung 7 bag na yun, na sinimulan ko, lahat po yun. Legacy award. Yes. Hindi ako nagsisi, naging magandang buhay ko dito po sa First Vita Plus. Ang lahat ko po ng pangarap natupad ko dito. Nabigyan ko ng magandang buhay ang nanay ko na hanggang sa pagkamatay, nakangiti kasi lang nakapreach na bigay ko dahil sa First Vita Plus. Death anniversary niya kahapon, 11 years na siya na namatay. Sabi ko parang buhay pa rin si nanay kasi I gave her the best burial dahil hindi ko siya na-ospital. Nag-First Vita Plus ko ang nanay ko, nag-check ang nanay ko. Alam niyo po, sabi niya, ano ba naman itong pinapainom mo sa akin? Bakit nanay? Ba't hindi ako nagugutom? Sabi ko, nay, kung na hindi ka nagugutom, hindi ka nakakakain ng kanin. Oo, gusto kong kumain ng kanin, pero busog kasi ako eh. Nangihina ka ba na hindi ka nakakakain ng kanin? Hindi. So, masarap ang First Vita Plus? Opo. Nanay, gulay ang iniinom niyo. Ah, kaya pala. Alam niyo po, natulog lang nanay. Kasi I have prayed na sabi ko, Lord, kung kukunin mo si nanay, patulugin mo na. I pray to the Sacred Heart of Jesus. Kaya nang matulog si nanay, doon lang siya. Ayaw niya nang kumain. And thank God, na-provide ko lahat yung napakagandang burial para sa nanay ko. Dahil sa First Vita. So, salamat sa Apply JR po na nagdala sa akin sa First Vita Plus. So, hanggang ngayon, sila yung may product center sa Iloilo. At marami na talagang natutulungan ang aking upline at ang First Vita. Nung sa PGH ako, alam niyo po, hindi ko po naisip na gagaling ako sa maraming sakit. Ang nasa isip ko kasi ang First Vita Plus negosyo. Hindi ko alam na ito yung magbabago sa buhay ko. Dahil sa PGH po ako, marami po akong naging sakit. Training officer ako, pero nakataas na yung balikat ko dahil po sa dami kong sakit. May asthma po ako. Sino nakakaalam ng asthma? Si ma'am. Ang asthma po ba may ubo? May ubo? Nagsisipon? Nag-antibiotics? Sino po dito ang hindi pa nakaranas umubo? Ididemo ko. Yung ubo na gusto ko iluwain bituka mo. Yung masakit sa likod, masakit na sa sikmura, parang binububog ka dito. Paulit-ulit ka. Paulit-ulit ka rin sa butika. Paulit-ulit ka bibili ng mga gamot. At paulit-ulit ako pabalik-balik sa employees clinic. Libre kasi kami, kayo libre din po. Kaya po tayo hindi na mapacheck up dahil may bayad po, di po ba? Paulit-ulit na inom ng gamot. Paulit-ulit din ang sakit. Doon ko napansin, ang gamot pala para sa sakit, pero ang sakit pabalik-balik. Alam niyo po, ang asthma nahulog sa Hashimoto's thyroiditis. Noong una hindi ko maintindihan kasi hapon. Yun pala apektado ng puso mo at ang thyroid mo sa kauubo. Okay? Tapos, minsan busog. Kanting kain, busog. Pero maya-maya gutom. Nag-ultrasound ako, may fatty liver po pala ako. Yung sa asthma ko, yung Hashimoto's thyroiditis, para may palpitation ka doon. Kahit nakaupo, grabe palpitation. Yung sobrang tibok ng puso, na parang nag-exercise ka, na hindi ka naman naglalakad, nakaupo ka lang.
hirap sa paghinga. Binigyan po ako ng gamot to stop the palpitation kasi pwede kang maputulan ng hininga sa Hashimoto's thyroiditis. Nabigyan ako ng gamot. After 4 years ko na pag-take, nagkaroon naman ako ng migraine. Side effect ng gamot. Hindi ko sasabihin sa inyo yung gamot. Na yung Black 50. Hashimoto's thyroiditis, migraine, fatty liver. Akala nyo lang may GERD kayo. Kaya mag-ultrasound din kayo, baka may fatty liver din kayo. Ano pa? Pag dumudumi, may hemorrhoidal bleeding. Dahil sa almoranas. Constipated ako. Minsan siguro dahil sa gamot. At the same time, nagme-mens ka pero wala kang mens. Tatlong buwan bago ka datnan. Pag lumalabas, may mga buo na ganito kalalaki. Kala mo nanganak ka. Amenorrhea. At transvaginal ultrasound, cystic ovary. May cervicitis na hindi kaya gamutin suppository man o oral medicine. Kahit friend doctor ko hindi masagot, bakit hindi gumagaling ang aking cervicitis? Lahat ko yun. Tao po ako naging sakit. So anong gagawin natin? I prayed to God. Bigyan niyo po ako kung pwede. Makiusap tayo kay Lord. Bigyan niyo po ako at alam ko ibibigyan niyo. Ang mainom na lalakas ang katawan kasi ang gamot para sa sakit pero ang sakit pabalik-balik. And one day, dumating ang angel ko, si Upline GR, na nagdala ng First Vita Plus. Ang nasa isip ko negosyo, pero hindi pala. Itong nagbigay sa akin ng pangalawang buhay, ang First Vita Plus. Lahat ko yun nawala. Ang tingnan, this is the reason na nandito po ako sa harap ninyo. Dahil I have this great testimony na nagiging magandang buhay. Sabi ko kay Lord, dalhin mo ako kahit saan mo gusto akong dalhin. Para na maproklama ko ang kabutihan na ginagawa ko through First Vita Plus. Yes. So if you believe, there is miracle. Marami na namatay sa ospital. Tama po. Magagaling ang mga doktor. Tama po. Magagaling ang mga gamot. At bawat parte ng katawan may doktor. Napansin niyo po? Ang bawat parte ng katawan may gamot. Pero sa daming gamot na binibigay po sa inyo, hindi alam ang sistema ng katawan po natin kung anong i-adapt doon. Kaya dumadating sa puntos na sasabihin ng doktor sa atin, iuwi na lang ang pasyente kasi wala na tayong magagawa. Tama po. So ngayon, aralin po natin kung paano tayo hindi maggamot. So palakpakan po natin ng Panginoon. Palakpakan natin ng First Vita Plus, ang President and Executive Officer, ang Chairman at ang First Vita Plus family na may programang ganito. Lahat ng masakit nanggaling sa stress. Alam po ba na number 1 na killer ang stress ngayon? Ang stress, state of worry or mental tension caused by a difficult situation. Pag nahirapan sa sitwasyon, na-stress ka, may nakaranas po ba dito na hindi na-stress buong buhay? O pakitingnan ng katabi mo at tanongin, na-stress ka ba? Stress? Anong rason kung bakit na-stress ang tao? Ang dami pera ang number 1. Sinabi mo talaga, grabe ang reaction sa pera. Naman ang pera. Joke lang. Pressure. Nape-pressure ka, na-stress ka. Kilala niyo po si Judith? Yes. Baka meron po dito may nakakakilala kay Judith. Judith, ano ba nga yung petsa? Malapit ng akin si Judith, dadating ka na ulit. Huwag ka munang dumating. Si Mami. Kasi wala pa akong pambayad sa'yo. Mami. Okay? Sa mga utang, sa mga anak na mga pasaway. Kausap ko, may sakit sa puso kasi naiinis daw siya. Nai-stress siya, ang laki niya, may sakit. Alam niyo po kung kanino siya na-stress? Sa anak. Ilang taon ng anak mo? 20. Bakit ka na-stress pasaway? Sabi ko, patayin mo. Sa sitwasyon na mahirap, hindi pwede, hindi tayo ma-stress. Parang kakambalan natin si stress. Ano po? Konting bagay, talagang ngit-ngit ka, nai-stress ka kaagad.
wala tayong pasensya. So ano magagawa ng stress sa tao? Tingnan niyo po kung gaano karami ang epekto ng stress sa tao. Namamatay ang tao sa stress. Nagkakaroon ng iba-ibang sakit dahil sa stress. Unahin natin ang anxiety. Ang anxiety disorders involve more than temporary worry or fear. May takot. So nag-iisip ka, hindi ka makatulog dahil na-stress ka. Kaya may anxiety. May depression kung hindi mo na maabot ang iyong pinapangarap at kung bakit dami nang pumapasok sa isip, nagkakaroon ka ng depression. Ayaw mo nang lumabas ng kwarto, ayaw mo nang kumain, at konting kibot lang nagagalit ka na. Tama po? Nung masakit ang ulo mo dahil sa stress, huwag kang lumapit sa nai-stress, lalo pa pag masakit ang ulo. Bubulyawan ka talaga niyan. Alam mo ba na sa masakit ang ulo dahil sa stress? Hindi. Kaya nagtatanong ka, pero sagot sa'yo pa ba lang? Kasi masakit ang ulo sa kaiisip at sa galit. Tension and pains. Sumasakit. Hindi po, ang arthritis mo po, hindi po dahil kumain ka ng munggo. Dahil sa stress, kaya ka nag-arthritis. So ang muscle mo, nababarahan, hindi makakilos, nahihinto ka, kulang sa kilos. Nagkakaroon kasi ng balang. Kaya nare-reduce ang circulation, nare-reduce ang movement. Kaya may pain, paikot-ikot lang po. Ano pa? Heart disease. Ang daming sakit sa puso dala ng stress. Makikita ninyo po, iba-ibang sakit sa puso. At heart attack, nang dahil din sa stress, inatake. Sobrang stress kasi. Okay? High blood pressure. Kailangan po ba ang gamot sa high blood talaga? Maraming rason kung bakit na-high blood ang tao. So dapat lang ikalma mong sarili mo para hindi ka magagamot. Kasi kahit anong gamot mo, kung wala kang control sa sarili, high blood ka talaga. We are dependent sa gamot na binibigay ng doktor. Pwede makontrol ang high blood pressure. Stroke. Ang stroke or brain attack nangyayari kapag may bumara sa blood supply to part of the brain or when a blood vessel is in the brain burst. Naputukan ng ugat, kaya nagkaroon ng stroke. Okay? Alamin po natin kung paano mga signs na kung anong signs ng stroke. Face, nahuhulog. Ang arm, parang mahina. Nauutal-utal. At the same time, tawag na. Kasi hindi basta-basta ang stroke. Alam niyo po minsan, parang wala lang. Pagdating sa ospital, stroke ka na pala. Huwag ibaliwala. Okay? Memory and concentration impairment. Nakukulangan sa pag-isip. Nakakalimot. Dahil sa stress, hindi nakapag-function mabuti ang brain. So, 7 rason kung bakit nakakalimot. Dahil sa edad, may memory decline daw sa edad. Alam niyo po, sinasabi, kasi matanda na kaya nakakalimot. Hindi po. Kaya po nakakalimot lang minsan dahil sa sobrang dami ng pumapasok sa utak. Pag may edad, dami nang dumaan. Kaya dapat daw mag-delete. Dapat daw alisin ang lahat. Kung alam po ninyo, kung naintindihan ninyo, maalaala yung mga nakaraan pero yung ngayon lang kakalimutan na. Hindi nakaka-register dahil puno na pala ang brain. Okay? May sleep deprivation and sleep disorders, kaya nakakalimot, kaya importante ang tulog. Dapat 7 to 8 hours na tulog. Akala mo nag-first Vita Plus power, walang tulugan, pero bigla ka na lang babagsak. Okay? Pero wag naman tulog ng tulog, baka matuluyan. Nutritional deficiencies, sa stress, kulang sa nutrition, medications and medical conditions, maraming nakakalimot dahil sa daming gamot. Alam niyo po, gamot niyo sa cholesterol,
Akala nyo nakakababa ng cholesterol? Doon kayo nakakalimot kasi 70% of the brain contains cholesterol. So kung mataas ang cholesterol mo, exercise ka lang. Iwasan mo, tingnan ang mga dapat mong kainin, change your lifestyle, pero yung lahat mo na gamot sa cholesterol, lalo na yung statin, diba? Statin, nakakabawas na ngayon. Akala mo nagagamot ka, pero kailangan mo na naman ang gamot na isa para gamutin ang cause ng gamot. Nakuha? Head injuries and traumatic brain, isa din sa rason kung bakit ka nakakalimot, and neurodegenerative diseases. Tumataba ka pag stress ka. Pag stress, saan mo binubuntong? Sa kain. Kaya hindi mo napapansin, 3x ka na. Dati XL, nag 3x. Dati nga medium lang, ngayon large ka na. Kasi stress ka parati, ibubuntong mo lang sa kain. Nakakamay ka pa. May soft drinks ka pa. Kahit anong kakain mo, pansit, ihalo sa kanin, may soft drinks pa. Makita mo't mapansin mo, ang laki mo na. Dahil sa hindi mo na nakikita at naintindihan ko na ano yung kinakain mo, dahil sa stress. Lack of physical, hindi ka na nakapag-exercise, stress and lack of proper sleep, hormonal imbalance, ganun pa rin. Inadequate nutrients and diet, genetics, and uncontrolled portion size ang kain mo. So, effect lahat po ito ng stress ang weight gain. And at the same time, insomnia. Pero alam niyo po sa ngayon, hindi doon sa stress ang cause ng insomnia. Napapansin ko lang. Sa araw-araw ko na pagbabasa at pag-observe, alam niyo po, ang isang rason kung bakit nag-insomnia ka, hindi siya nadidetach sa Facebook. Hindi nakakatulong ng maayos. Kasi bantayan mo, bukas ang cellphone mo, pag may tip, gising ka na naman. Pag may tip, gising ka na naman. Bakit hindi mo yan patayin mo? Patayin mo at ibaon mo sa unan. Dahil pagkabukas ang Facebook mo, sa totoo lang, hindi na sleep problem, sadya mo yun. Na ayaw mo matulog, tapos kinawagan, pag kung kailan nasisikat ang araw, doon ka na inaantok. Kailangan mo umalis, kailangan mo umataw. Kaya along the way, minsan yung iba nasusubsob at nawawalan ng malay. Okay? Lahat po ito nakaka-contribute po sa ating immune system. Bumababa ang immune system, the built-in doctor, the armed forces of the body. Ano ang immune system? Ito yung sistema sa katawan na panlaban sa infeksyon. Kung malakas ang immune system mo, hindi ka nagtatrangkasan. Kung malakas ang immune system mo, at salamat na malakas ang immune system po natin dahil nakasurvive tayo ng COVID for 2 years. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon na nakasurvive ka sa COVID at lahat po tayo na nandito po ngayon. Dahil kung mahina po ang ating pananampalataya at mahina ang katawan natin, isa na tayo sa milyon na nabaon. Virus lang actually yun. Flu lang po yun. Kaya lang sinensationalize para mabili ang negosyo. Face mask, face shield. Ano po? So palakasin lang po ang immune system. Ano ang membro ng immune system? Ang built-in doctor, para may panlaban ka sa infection, may adenoid sa likod ng ilong. Kaya humatsin ka, pagka nambunan, pag kulang sa tulog, may adenoid. May thymus gland sa dibdib. Kung makikita po ninyo at mapapansin, may mga pasyente na hindi makakit ng hagdanan, tumitiklop ang tuhod. Or kahit gising, bumababa ang pilit, ang itong eyelids. Talupap. Muscle problem. Dito dahil sa thymus gland. So kailangan malakas ang immune system. Thymus gland is one of the members of the immune system. May bone marrow tayo na nagpo-produce ng puti at pulang dugo. Siya ang pinaka-importanting immune system member. Nagpo-produce kaya kung sasabihin mo may leukemia ka, mataas ang puting dugo, mababa ang iyong pulang dugo at anemia. Problema lang yun sa immune system. I-boost lang ang immune system. Babalik ang normal count ng blood, ng red blood cells, ng white blood cells.
hindi mo kailangan magpa-transfuse ng dugo actually. Member ng immune system ang bone marrow. May spleen na sumasala ng mga patay na dugo at mga parasites na wala na sa peripheral stream. Lahat po ito, member ng immune system. Kaya overall, palakasin mo ang doktor ng katawan. Dahil kung hindi mo palakasin hindi na kaya ng immune system mo ang katawan mo kung hindi mo alagaan ang immune system mo. Dapat may relaxation and rest and relaxation ka para sa katawan mo. Hindi puro trabaho, hindi puro hataw, lalo sa mga dealers ngayon. Gusto lumaki ang cheque, pero aanin mo ang marami mong pera pag natumba ka, hindi magtapal ang 1.5 mo sa loob. Tama ba? Your immune system can take care of you if you don't take care of it. Kaya dapat i-balance. Aralin po natin na pwede po pala tayo maggumaling dahil may kapasidad ang katawan natin at ang kalikasan na magpagaling sa sarili po natin. Ang naturopathy, I am a member of the naturopathic medicine. Tinitingnan ang layunin niya na para tingnan ang katawan mo at ang kalusugan ng buong pamilya. Pangalawa, mamonitor mo ang mga simptoma ng mga sakit. Pero hindi ka halos magkakasakit kung malakas ang immune system. Tama po? Yes. May kapasidad po ang katawan na pagalingin ang sarili and balancing the body so that illness is less likely to occur in the future. At dito sa naturopathic medicine, ito yung forma ng healthcare that combines modern treatment with traditional methods. Kaya sabi ko nga, ang gamot, ang First Vita Plus, isabay mo, 100% cure. Okay? Naturopathy focus on the body's capacity to heal itself. And naturopathy is a system of medicine based on the healing power of nature. It is a holistic system in which naturopathic doctors strive to find the cause of disease by understanding the body, mind, and spirit of the person. Kaya kung akong kausapin po, marami po tayong pag-uusapan kasi ang doctor, oriental doctors, at ang mga doktor po, pag pupunta mo masakit ang ulo mo, bibigyan ka lang ng gamot, tama po. Kung masakit ang tiyan mo, bibigyan ka lang ng sakit ng tiyan, tama po. Kung akong kausapin mo, marami po akong tanong sa'yo bago kita isuggest kung anong gagawin mo. I never suggest to withdraw your medications kung bigay ng doktor yan. Pero tingnan po natin one example. Masakit ang ulo mo. Kailan sumasakit? Every 2 o'clock in the afternoon. May bata kang inaalagaan. Tama po? Alas 2 ng hapon, di ba ang sarap matulog? Lalo na kung marami kang nakain na kanin. Nakakaantok. Hindi ka makatulog dahil may inaalagaan ka na 2 years old na bata. Pag hindi ka makatulog, inaantok ka, sumasakit ulo mo. Kailangan mo po ba ang gamot? O tulog? Doon tayo pumapasok. Kung nagtatai ka, wala ka man namang may nakain, kailangan mo po ba yung gamot? Nagtatai ka dahil stress ka. Na-stress ka dahil may na-ospital. Na-stress ka dahil ang asawa mo may asawang iba. Nagtai ka, kailangan mo ba gamot? Yes. I-relax mo sarili mo. Dahil ka sa First Vita Plus, hindi mo kailangan gamot. Mare-relax ka. Pag na-relax mo, wala na yung diarrhea mo. Ganun lang. Kunin po natin parati ang rason. And may 6 principles ang naturopathy. Hindi nakakagawa ng masama. First, though, no harm. Kinikilala at ginagamot ang rason kung bakit ka nagkasakit. The healing power of nature. Doctor as a teacher, kasi tuturuan po tayo kung anong dapat gawin para hindi magkasakit. And treat the whole person. Hindi lang yung sakit ng ulo mo. Kaya dapat hindi lang totality of a person na bilang malusog, na bilang malayo sa sakit, dapat buong katawan. Kasi hindi lang isang parte ng katawan, dito ang rason kung bakit ang dami-dami natin gamot. Hindi naintindihan ng sistema ng katawan kung paano ka gagaling. Alin ba dito ang talagang totoo? Kasi feeling ng katawan sa dami mong gamot, parang ini-scam mo siya.
And nagfo-focus ang naturopathic medicine. Huwag mong i-eliminate ang rason kung bakit nagkakasakit. Ang root causes ang importante. Ang dahilan sa mga sakit na may immune imbalances, digestive problems, negative thoughts, poor sleep. Ano ang rason kung bakit ka hindi makakatulog? Titingnan po natin lahat yan bago magkaroon. Ito yung tinitreat lang pero ang root cause hindi. And the difference between kalusugan and kagalingan, ang kalusugan mo, dapat mo maingatan kasi ito yung sa physical body, dapat ma-free ka sa sakit. Pero para ka totally na magiging healthy, dapat ang kagalingan ng buong katawan mo, ang buong pagkatao mo, ang tinitingnan po natin. Dapat emotionally healthy ka. Yung hindi ka nasasaktan kaagad-agad. Kasi tinitrigger ka minsan, remember, devil is anywhere, anytime. Kaya dapat makontrol mong emotion mo, parang hindi ka magiging emotional. Kailangan intellectual, gamitin natin ang utak na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag tayo magpapadala sa kung ano mang kwento sa paligid. Dapat physically fit tayo, mag-exercise po tayo. Kasi kung anong sinasabi mo, sa isip mo, sa bibig mo, nagkatotoo, ay masakit na kasi ang katawan ko Masakit na kasi ang tuhod ko, hindi na ako makaakyat sa LRT. Kung anong sinasabi mo, nangyayari. Kaya dapat positibong sabi mo, kaya ko umakyat sa puno ng santol. Kakayanin mo kahit may edad ka na, kaya mo yun. Ikaw na nagsasabi na mahina ka na. Kailangan socially healthy ka. May organisasyon ka na sinasalihan. Nagsusumba, may sumba classmates ka. Ay, hindi ko na kaya, masakit na yung tuhod ko. Hindi ko na kaya magsumba. Pero sa totoo lang, alam niyo po yung nagsusumba. Nanay, nagsumba ka ba? Hindi ka makasagot. Nakatingin ka lang sa akin. Kasi po, nakikita ko po lahat na nagsusumba, hindi po luminate ang tiyan. Ito yung masama resulta ng pagsusumba dahil pagkagutom, diretso pa rin sa jogging. Opo. Dapat social talaga tayo. Kaya kung may First Vita Plus, mag-invite ka dito, nakakalimutan mo yung stress mo kasi masaya ang lahat ng tao po dito. Dapat socially healthy tayo. Environmentally healthy tayo. Maayos ang environment. Pupunta po tayo sa mga nakakaroon tayo ng fresh air. Huwag tayo doon sa kung saan tayo. Kunyari, nasa squatter tayo, hindi natin maiwasan, mahirap. Punta tayo sa tabing dagat. Libre naman po yung dagat sa likod ng MOA. Mamasahe ka, punta doon, kita ka na ng tubig. Huwag ka doon, parati na lang doon sa Divisoria. Pero kung gusto mo talaga sa Divisoria, ando naman yung Lucky Chinatown Di po ba? Pwede ka doon kumain sa sa food court. May lugaw doon mura. No, huwag tayo doon sa kung saan nagbibigay sa atin ng problema para. Dapat financially healthy po tayo. Yung kung kailangan, may dudukutin po tayo. Sa kita natin, dapat kahit konti may ipon. Ang nangyari po sa akin, Siman asawa ko, sa PJS pa ako nag-iipon ako. Kasi ang Siman may sakay, pag walang sakay, at wala kang ipon, wala din siyang sweldo. Kaya sa bawat dapat allotment, 20% iniipon ko talaga. Pagka-share ko yung 80%. Kaya nagtitinda ako sa PGH. Blouses, pantalon na imported sa mga kaibigan kong ko. Kasi kahit na lang sa suot ko, malibre ko man lang. Kaso nung nabibili nila, kaya lang tubo, nakakalimutan nila bayaran minsan. Kaya nang dumating sa First Vita Plus, I grabbed the opportunity. Ang yabang ko, sabi ko kaya Blanjan, dalhin mo ako ng 2 power pack. Bakit? May ipon ako Hindi lang ng asawa ko na may ipon ako. So at no man yung gagasusin ko para sa pamilya, hindi din naman siya magre-reklamo At hindi niya naman ako tinatanong Pero lahat pinilista ko Dapat, we are very lucky in First Vita Plus. Dahil ang president mismo at ang CEO ang nagtuturo kung paano may manage ang finances mo dito sa First Vita Plus. Okay? At higit sa lahat, dapat spiritually healthy po tayo. Huwag tayo
tayo mayabang. We cannot do anything we want without God. And everything is possible with God alone. So dapat healthy po tayo. Wala tayong ipagmamayabang. Diyos lang ang lahat para sa ating lahat. Aralin natin ang female reproductive organ. Ito yung focus po natin ngayon sa talk po natin. Kaya lang yung stress, syempre, apektado lahat. Ano po? Sa female reproductive organ, at least may mga lalaki naman po tayo dito. Na dapat din maintindihan kasi kung ang lalaki na nandito, lalaki ba talaga lahat? Anyway, accepted na ngayon. Kung hindi man talaga lalaki. Kung hindi man talaga lalaki, okay naman kahit lalaki. Female reproductive organ, may vagina, may uterus, may fallopian tubes, may ovaries. Okay ba? Kasi kung ang tatay, nabuntis niya si nanay, alam po ba ng babae? O alam po ba ng mga tatay na may iba-ibang butas ang babae? Sino nakaalam kung ilang butas ang babae? Sa mga bagong dealer, sa na-invite pa, sino pong na-invite na bago ng dito? Pakitaas ang kamay. Sis, ate, alam niyo, dealer na po kayo? Hindi pa. Tatanong ko lang sa inyo, mamaya bibigyan kita ng price. Alam niyo po ba kung nina ng butas mo? Hindi. May asawa ka na? Dalaga ka? Iwan. Sa mukha ilan ang butas? Ilan po? 5 ang butas sa mukha, sabi ni ate. 1, 2, 3, 4. Mga 7, pero hindi ka pa sigurado. Hindi sigurado. Sa butas sa mukha, naman pa kayo sa baba. Ate, okay lang yun. So, hindi, huwag ka mag-sorry. Talagang ganon tayo. Hanggang sa mamatay tayo, hindi natin alam kung ilang butas sa baba. May dinner na po kayo? Hindi pa po. Alam niyo po kung ilang butas ng babae? Sa baba po, hindi 7. Sige po. Marami pa po hindi nag-alam sa kanilang pagkababae. Ang lalaki, ilan ang butas sa baba? Dalawa. Sir, ilan po? 2. Dinadaanan ng? At saka? Ng dumi. So, 2. Sa babae, hindi alam. Ito po, explain ko po. Walang mananalo! Ganda pa naman ang price. Ang nilalabasan ng dumi, rectum. Ang dinadaanan ng ihi, urethral opening sa may bandang harap. So, likod at harap. Ang dinaanan ng bata sa gitna, tingnan niyo po, sa gitna. The vagina. So, 3 po ang butas ng babae sa dumi. Naku ha? Hindi lumabas ang bata sa ihian. At hindi lumabas ang bata sa taihan. Kanyas-kanya silang responsibilidad. Naintindihan? Okay. Maliwanag? May uterus sa taas ng vagina kung saan dumadaan. Dito sa uterus, nakatira yung bata bago lumabas. Elastic po ang vagina, dumadaan sa cervix, sa puwerta, bago lalabas sa vagina. May kanal pa. Sabi ng bata, may iPass. Pagbukas ng cervix, doon sila lumalabas. Okay? So, informative po ito sa tatay at the same time sa babae. Kung mismong babae, hindi alam. Kunin yan ang butas. Okay? Ito po yung cervix. Dito po dumadaan yung bata. May ovary. Ito nandito nanggagaling ang mga itlog. Sa 14th day ng cycle, lalabas si itlog, dadaan sa fallopian tube, papunta sa uterus. Okay? Ito yung bahay ng bata.
May dalawang ovary, left and right. May fallopian tube, left and right. Ito yung tubo na dinanaan ng itlog. Tatlong importante endocrine glands involved in female sexual development and fertility. Paano magka-baby? Ang endocrine glands, nagpo-produce ng hormones na nare-release directly into the blood and travel to tissues and organs. So may pituitary gland, importante yung utak natin. Ovaries, kung saan nabubuo yung mga itlog. And the adrenal suprarenal glands. Ang pituitary gland located sa base of the brain and the deep depression in the sphenoid bone. Nagpo-produce po sila ng follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone. Hindi sila kailangan sa buhay, kundi essential sila for reproduction. Ulitin ko, follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone. Ang ovaries, maliban sa pag-produce ng itlog, may nire-release silang hormones, estrogen and progesterone. Ito yung responsible kung bakit nagme-mens ang babae. May progesterone and estrogen. They also mark effect on the vaginal cervical epithelium. May adrenal or suprarenal glands located bilaterally above the kidneys, sa taas ng kidney, na nagkocontrol ng metabolic activities ng katawan. Nagsisikret sila, importanteng adrenal glands, konting amount of estrogen in male androgens in both males and females. Ibig sabihin, may hormones ang babae at lalaki na pareho. Kung sa lalaki marami, sa babae konti lang. Pagka marami ang androgen sa babae, may resulta na naman. Actually, ito yung rason ng androgen pag dumami sa babae. May makikita po kayo na mabalahibo na babae? Sa binte? Ito yung rason, ang androgen, na dapat konti lang sa babae, pero marami siya, kaya nagkakaganon. Ang lahat na maraming androgen sa katawan, mayroon siyang tinatawag na polycystic ovary. PCOS, pinipigilan ng androgens ang paglabas ng itlog. So mga cyst po ito na may tubig lang na laman, hindi follicles, kasi ang follicles, pag nag-mature, magre-release siya ng itlog. Pero sa polycystic ovary, konti lang ang tinatawag nilang follicles. More sa androgens, hinaharangan niya ang pag-mature ng follicles, kaya nagko-hormonal imbalance, hindi nagka-mens ang babae normally. Go ha? The influence of the secreted hormones explain why some postmenopausal women, mga nag-menopause na babae, may moderate degree of maturation of their vaginal epithelium while others are atrophic. Maaga pa nag-a-atrophy. Ibig sabihin, wala ng progesterone and estrogen, maaga pa nagme-menopause. Okay? So, ang menstrual cycle ng babae, may 4 phases na naman, menstruation, follicular phase, nagme-mens, na lumabas ang dugo, minsan 3 days, minsan 5 days. Ito yung mga naiipon ng mga dugo. Kumakapal ang lining ng uterus during luteal phase. So sa follicular phase, pagkatapos ng menstruation, nahulog dugo, inflammatory cells. By days 10, 11, 12, 13, 14, tinatawag na follicular phase. Doon nagmamature ang mga ovum, ang mga itlog sa follicles ng ovary. Nire-release niya ang itlog. Pag may sperm cell na papasok, nag-sexual contact, nag-meet ang sperm cell at egg cells sa fallopian tube, kinakaon yan, sinusundo ng sperm cell si egg papunta sa uterus. Iyon ang fertilization. Nabubuo yung bata. Pero kung walang may mabubuo ng bata, like for example, dalaga ka, walang sexual contact, magkakaroon ka ng luteal phase, kakapal ulit ang uterus para magme-mens ka ulit.
Naintindihan? Yung peak ng ng ovulation period na nagre-release ng itlog, ang ovary, yun yung panahon sa mga babae. Obserbahan yung katawan nyo. Love yourself. Pag nga nagme-mens ka, masakit. Pero pag nag-ovulate ka, kalagitnaan ng menstrual period mo, let's say, sa isang buwan, may panahon na hindi ka nagme-mens, pero masakit ang puso na parang bigat. Na feeling mo, kami-mens mo lang, ba't mabigat? Kung bibilangin mo on the first day of menstruation, ika-14th day, peak ng ovulatory period, masakit ang puso. Mabigat. Pero yun yung panahon na kung may asawa ka, feeling mo gusto mo mag-make love. Andun yung panahon na pagka nag-sexual contact, sigurado kung fertile ka, mabubuo yung bata. Okay? Kakapal ang dugo uli, ang lining ng uterus para magkaroon ka ulit ng menstruation. Cycle po yan. Okay? Naintindihan po? Okay. Sa menopause, ang perimenopause, panahon na malapit ka na mag-menopause. Anong sinasabing sa menopause? Yung wala ka ng menstruation. So may perimenopause, may that causes physical and emotional symptoms. Hindi mo maintindihan ang sarili mo. Minsan, nagme-mens ka, ang menopause kasi 12 months na wala ka talagang tuloy-tuloy na menstruation. And it occurs between 45 and 55 years old. Pero sa post-menopause, pag-usapan po natin ito. May perimenopause, may menopause, may post-menopause tayo na dapat gusto ng World Health Organization maintindihan po natin ito. Premenopause, the time before menopause, time between a woman's period, not start hanggang sa mag-menopause. That's premenopause. Kung nagme-menstruate ka ngayon, nasa premenopausal stage ka. Pre ibig sabihin hindi ka pa nagme-menopause. Ang perimenopause, malapit ka na mag-menopause. Around menopause. And who is considered premenopausal, when you have no symptoms of perimenopause or menopause, you still have periods, pero on and off. Okay? Malapit ka na mag-menopause. And some hormonal changes may be occurring, but there are no noticeable changes. Perimenopause, may bagsak ang estrogen. Yung estrogen mo, nare-release yan during ovulatory period. Tandaan po natin. Ang estrogen, may female hormone produced by the ovaries. The estrogen levels can go up and down, bababa, tataas. Sa 28-day cycle, this can cause irregular periods and other symptoms. During the final stage of perimenopause, the body will produce less and less estrogen. Hindi na masyado nagpa-function ng ovary. Ito yung sa perimenopause. But, pwede ka pa rin mabuntis. Kahit konti ng estrogen, on and off ka sa pag-menstruate, pwede ka pa rin mabuntis. Okay? So, kunyari, nasa 45 ka na, 46 ka na, pero menopausal stage, nagme-menstruate ka, on and off, may possibility pa rin na mabuntis. Okay? Pero menopause can last as few months or as long hanggang sa mga 5 taon pa or 4 na taon ang perimenopause. Pregnancy is still possible during perimenopause, and contraception is recommended. Nire-recommend ang contraception kasi kung alanganin na may edad ka na mabubuntis. Pero the best contraception is by natural contraception. Pwede ka naman magpigil Wag yung kasi parang nakakapaka-self-centered mo kung lahat na gusto mo, feeling mo na gusto mo, agad-agad. So parang hindi mo mapigilan, mag-contraceptive ka. May pills, iba-iba ang contraceptive methods. May pills, may injection, pero lahat po ito may side effect. Okay? Sa perimenopause, daming common symptoms, maraming mararamdaman. May hot flashes, may sleep problems, may weight gain, hair loss of thinning hair, irregular periods, and mood swings.
Ibig sabihin, may tupak. Ngayon okay, maya-maya hindi. Ay, kasi perimenopause yan eh. Huwag natin irason yun. We have the capacity to control ourselves. Huwag ka pasunod doon sa mood swing mo. Sasabihin nila, buang ka. Nasisiraan ito, ngayon naghahalak ka. Maya-maya naman nakasimangot. Di ba? Mood swings. And this is not easy, actually. This is not easy. Mahirap po ito. So sa menopause, 51 average age ng period ends for good. Dapat by 50 or 51. Normally, hindi ka na dapat nagme-mens. About 50 million women in the US currently in menopause. And 8 taon, perimenopause can last before menopause. Usually mga 8 years ang perimenopause. Okay? So what causes menopause? Sabi ko nga kung hindi na nagpo-produce ang iyong ovary ng progesterone and estrogen, ibig sabihin hindi ka na nagme-mens, menopause ka na. Ganun ang kasimple. Okay? Most women experience menopause between the ages of 45 and 55. In menopause is caused by loss of ovarian follicle. Hindi na kasi nagmamature ang follicle sa ovary, hindi na nagre-release ng itlog. Kasi wala nagpaparelease kasi wala ka ng estrogen. Wala ka ng progesterone. Nagde-decline circulating blood estrogen levels. Menopause, pwede ka rin mag-menopause kahit hindi ka huminto sa pagme-mens. Maraming rason kung bakit ka nag-early menopause. Siyempre, is marked by the end of monthly menstruation. The regularity of the menstrual cycle varies according to a woman's reproductive lifespan. Iba-iba. Iba-iba sa bawat babae, hindi pare-pareho talaga na sa edad na ito magbe-menopause na. Iba-iba po tayo, but the age in which natural menopause, ulitin natin 55 to 55. Natural menopause is deemed to have occurred after 12 consecutive months without menstruation. May mga physiological and pathological cause in the absence of clinical intervention. Premature menopause, kung before 40 ka na, hindi ka na nagme-mens. Because of certain chromosomal abnormalities. May autoimmune disease ka, kaya nagme-menopause ka ng maaga. At marami pa ang rason. So pwede ka hindi mag-mens o nag-early menopause kung natanggalan ka ng ovaryo. Nagkaroon ng problema ang ovary mo, tawag doon, tanggal ovary o ovarectomy. So wala ka ng itlog na mailalabas because of surgery. Tinatanggal. Kaya dito sa atin, kung pwede lang, maipreserve mo yung ovary, lalo na kung hindi pa nanganganak si babae. Okay? Pwede din medical intervention that causes cessation of ovarian function. Isa ito sa mga rason kung bakit nang maaga ka nag-menopause. Andyan ang ovary mo, pero nag-underwent ka ng chemo and radiation. Pwede din huminto ang menstruation mo. Nag-early menopause ka because of radiation therapy or chemotherapy. Sa cervical cancer, mayroong nagsi-cervical cancer up to 30 years old, nag-cervical cancer. Nag-chemo, nag-radiation, pwede hindi na siya mag-mens. Okay? So may also women have already stopped menstruating before menopause kung nag-certain procedures maliban sa oophorectomy, nag-hysterectomy, tinanggalan ng uterus, o radical hysterectomy, natural hindi na rin siya magme-mens. Nag-menopause na rin siya kasi natanggal na yung ovary, natanggal na yung fallopian tube, natanggal na yung uterus at upper cervix. That's radical hysterectomy. Wala ka na 40 years old, dahil na-opera ka, wala ka ng mens. Nakuha? Using certain hormonal contraceptives, may mga babae na may contraceptive na ginagamit. Injection or pills, hindi nagme-mens. Maraming contraceptive, hormonal contraceptive tayo. Mayroong pills, may vaginal ring, may patch,
may progesterone only mini pill, implant, ano pa po yung isa? Deep pump injections and intrauterine system. May mga IUD. Hindi ka rin nagme-mens. So sana pupunta doon. Sa system natin, pag ganun, ano na ito gawa na ito ng tao. So hindi na ito natural. Okay? Changes associated with menopause, may changes sa physical, emotional, mental, and social well-being. Mayroong iba, konti lang. Mayroong iba naman, severe, na naka-apekto sa mga activities ng katawan. At mayroon naman, kakaroon ng experience na matagal because of menopause. So dapat maintindihan din ng pamilya. Dapat maintindihan ng asawa. Okay? Maintindihan ng mga kaibigan. And symptoms associated with menopause, tingnan po natin to. May hot flashes. Sino po dito nakaranas ng hot flashes sa pagme-menopause? Si ma'am. Pinapawisan? Tama po. Hot flashes, a reddening of face and neck, partially lighter skinned women. So namumula dahil gawa na nagme-menopause. Sudden intense feelings of heat in the face, neck, arms, torso, and sometimes the whole body. Rapid or irregular heartbeat, parang kinakabahan, pero nawawala din after some time. Pinapawisan, kahit malamig. Sa hating gabi, pinapawisan, so sa hot flashes. Cold chills often follow hot flashes. So kunyari feeling mo mainit, maya-maya lang nilalamig ka na. Iba. Si Pastor daw na iba. Pastor, naranasan mo na talaga. Sleep disturbances, hindi nakakatulog ng maigi. No? And changes in the regularity of low menstrual cycle, culminating cessation of menstruation, may vaginal dryness. Kaya hindi na masaya. Si Mr. ipacify mo na lang. Kasi hindi na masaya. Kasi masakit na. Mayroong 40 years old, early menopause, may mga sintomas na ganito. So parang, it's your, sa Panginoon lang, na kailangan mag-asawa, magsasama pa rin. Pero kung sariling intindihan, syempre si Sir Minsan naghahanap na ng ibang misis. Symptom associated with menopause, dapat pag bumababa ng estrogen hanggang sa mamawala na, ang mga babae, hindi kagaya ng mga lalaki na parang nagkakaroon ng cardiovascular diseases, sa babae, mas nakokontrol pag mababa na ang estrogen at halos wala na. Pero kung kagaya, nag-menopause na, kagaya ni artista natin ngayon na recently lang namatay, si Jackie, malaki siya talaga kasi. Kung wala siyang exercise, sa nakikita ko, na katawan, baka walang exercise, kaya nag-heart attack. Pero dapat, sa ating mga babae, pag nagme-menopause na, parang sobrang ng lesser ang chances ng cardiovascular disease. Pero kung nabuntong mo sa kain, lalo si Jackie, hindi natin alam, hindi tayo pwedeng maghusga. Nag-iisa lang po kasi siya. So may mga emotional problems din. Ano po? Weakening of pelvic support pag nag-menopause. Nagkakaroon ng osteoporosis. Bone density is the measure of minerals, mostly calcium and phosphorus. Loss of bone density. Nababawasan ang calcium and phosphorus sa buto. Kaya may osteoporosis din. Humihina. Ang tendency, konting bagsak, putol. Iwasan ang madulas sa mga nagme-menopause o sa post-menopause. Kasi ito yung mahirap na tsansa na pwede kang lifetime na nakabed ridden dahil sa na-fracture ang bones. Prolapse. Ang buwa na may lumalabas sa vagina na parang bola. Pelvic organ prolapse is one among the organs in the pelvis slip down from their normal position. So lumalabas sa vaginal opening, diyan lumalabas yung bata. Hindi bata kasi ang uterus bumaba sa cervix. Kaya feeling may inupuan kang bola. And
A feeling of heaviness around your lower tummy and genitals. Uneasy ka. Sa mga nanay, mga 65 na may karoon ng buwa. A dragging discomfort inside your vagina. So, syempre, hindi ka komportable and feeling like there's some coming out into your vagina. Discomfort of numbness during sex. Hindi nakakaramdam. Wala nang feeling dahil sobrang hirap eh. Ano po? Problems, peeing, maya-maya umiihi. Feeling mo iihi ka. Pero parang may natitira. At minsan, uncontrollable. Naiihi talaga ang mga may buwa. Kasi hindi nakokontrol. Hindi minsan nakakaramdam. Naiipit po kasi ng buwa ang daanan ng ihi. Urinary bladder. Sa harap, di po ba? Urinary bladder, uterus, colon. So naiipit, so maya-maya, parang hindi na ilalabas lahat ang ihi dahil iniipit ng bukod, ng buwa. And osteoporosis, di ba nakukulangan na ng calcium? Develops when bone mineral density in bone mass decreases and when the structural strength of bone changes. So 9 causes ng osteoporosis: estrogen deficiency, wala na estrogen, at the same time may mineral deficiency, hyperthyroidism, smoking, excessive alcohol inactivity. And 5 ways to protect your bones: exercise. Exercise, huwag kalimutan. Eat foods that promote bone health. Don't smoke, limit alcohol intake, and consider taking medications. Symptoms associated with menopause and following perimenopause: it is still possible to acquire sexually transmitted infections like HIV through unprotected sexual contact, including oral, anal, and vaginal sex. So dapat maingat po tayo. And menopausal transition affects its woman uniquely and in various ways. The body begins to use energy differently. Kung dati, kayang-kaya mo ang 2 power pack, ngayon 3 boxes na lang. No po? Fat cells damage, change, and the woman may gain weight more easily. Napag-usapan na po natin. May experience changes in your bone or heart health by body shape and composition or physical. Pagka nagme-menopause or nag-menopause na, hindi minsan makontrol ang weight, tumataba talaga. Parang hindi mo makontrol. So menopause symptoms, marami yan: emotional change, night sweats, hot flashes, difficulty sleeping, vaginal dryness that causes discomfort, urinary urgency. So maintindihan, sabi ng World Health Organization, considers that social, psychological, and physical health support during menopausal transition and after menopause should be an integral part of healthcare. So palakpakan po natin dito sa First Vital Plus na mayroon po tayo nito. Sa ganun din ito nakakawasan. Tingnan niyo po, hindi nga dapat. Hindi nga nalalaman na 3 pa lang butas. Okay? Postmenopause. Tapos ka na mag-menopause. Postmenopause is the final stage of menopause. During postmenopause, some symptoms such as hot flashes usually become less. Wala na. Pakunti-kunti na lang yung mga hot flashes na sinasabi. Yung pinapawisan ka, yung nilalamig ka kahit mainit, or pinapawisan ka tapos nalamigan ka. Pwede naman pag mainit na, o di kumain na tayo ng halo-halo. Pero alam niyo po ba, pagka kumakain ka, pagka sa malamig para mainitan ka, kumain ka ng ice cream. Na-experience ko na po yun sa Australia. Winter, kakain ng ice cream? Bakit? Pagkakain mo pa lang, nainit ka, pakiramdam mo. Kaya kung nainitan ka, kakain ka ng halo-halo, lakad mo kang nainitan. Obserbahan po ninyo. Punta kayo mamaya sa Kuya Jay. A woman's risk of cardiovascular disease and osteoporosis naturally increase in postmenopause. And postmenopause is a good time to go for important health checks. Common complications of postmenopause: high cholesterol. Ito na. Mataas ang cholesterol daw. Tandaan po natin, I repeat, 70% of your brain contain cholesterol. So dapat iiwasan ang pag-inom ng gamot sa cholesterol. Blood sugar disruption, heart attack, stroke, irregular heartbeat, parang kinakabahan.
irregular. Pwede kang gusto mong tumakbo. Gusto mong matulog pero hindi ka makatulog. Painful intercourse and periodontal disease. Sakit sa ipin. Pag may postmenopausal bleeding, 1 year ka na hindi magme-mens, bigla ka nag-mens, hindi po normal po yun. Sabi kanina ni Mamel, 1 year na, tapos nag-bleed, tapos mabaho. I suggest for a check-up. And I strongly suggest pap smear. Occasional bleeding or spotting, like menstrual bleeding after menopause, is not normal. In rare cases, it can be a sign of cancer. And other causes of spotting includes dry na kasi ang vaginal area. So pwede mag-bleed because of sexual intercourse. Pwede din mag-bleed, vaginal dryness, and sexual. And experts advise screening to rule out potential health risks such as cancer of the cervix, uterus, or ovaries. Pap smear is the screening tool for cervical cancer. Pinakamura. Because cervical cancer is asymptomatic. Punta sa OB-GYN, pap smear, may cervix brush na ginagamit, buksan ang cervix ng spatula cervix brush, or may mga gamit, no? Kuha ng sample, i-stain. Ito yung makikita. Pagka normal, ito yung mga cells. Malapad ang cytoplasm, konti ang nucleus. Pero kung abnormal po yan, or cancer na po, puro na nucleus, wala ng cytoplasm. Pagka atypical squamous cells of undetermined significance, borderline ka. Pwede ka mag-regress sa normal, pwede ka mag-progress sa cancer. Boost lang immune system. Pabalik yan sa normal. Okay? Other infections na makikita sa pap smear, human papilloma virus. This will lead to cervical cancer pag hindi na-treat. Herpes simplex, viral infection, masakit po ito. At kahit nagagamot, parang nandyan pa rin. Vaginosis, yung amoy hugas isda, nag-change ng pH, from normal pH, ang feeling ng babae parang natatrangkaso. May maamoy ang organ. So pwedeng napagod, nakulangan sa tulog, bumaba ang immune system, pagkakaroon ka ng vaginosis. Trichomonas vaginalis, sexually transmitted disease. Infection, kung ang asawa, nag-affair sa iba, kasi ang ganda at ang sexy, wala palang clearance, may trichomonas vaginalis, nag-make love kayo ng asawa mo, galing siya sa labas, na-transfer sa'yo. Ang treatment nito, pareho kayo, mag-asawa, iti-treat talaga. And this leads to cervical cancer if untreated. Ito, fungal infection, gusto mo gamitan ng kutsilyo dahil sobrang kate. Ang paulit-ulit na pag-antibiotics, magkakause ng fungal infection. Ang every wiwi mo during the day, 10 beses ka nagwiwi, every wiwi hugas, basa, hindi na pupunasan, infection, fungal infection. Kasi feeling mo dapat malinis, pero yung ginamit mo ng tubig contaminated, pwede ka mag-fungal infection. Fungus thrive in wet environment. Maligo ka sa umaga, pagwiwi mo, keep dry with tissue, during gabi, mag-wash ulit. That's it. Gamit na virgin soap. Maintenance medications, padami ng padami, nang dahil sa atin. Sabi ni Ma'am Doi, First Vita Plus told out because our product deliver what we have always known to be true. Good health, wellness, and natural protection. Palakpakan po natin ang President and Chairman ng ating First Vita Plus. Pinadala ng Panginoon ang blessing ng First Vita Plus through them. And without them, wala ang buhay ng tao. Dahil dito sa First Vita Plus, marami na po talagang natulungan. Isa na po ako. Ang First Vita Plus, na-establish ng 2002 by the
Ma'am Doye and Sir Sok, Dalandan variant lang po when we started. Dalandan lang po when we started. At you are very lucky this time na marami ng variants. Sa dami kong naging sakit, fatty liver, hemorrhoidal bleeding, lahat po ito. Sa unang inom ko ng First Vita Plus, akala ko nga wala lang. Pero ito yung bigay ng Panginoon na hinihiling ko na mabigyan ako ng mainom na lalakas ang katawan dahil ang gamot para sa sakit, pero ang sakit pabalik-balik. Una kong inom ng First Vita Plus. Kayo din kung hindi pa nakainom. Lingunin niyo yung dumi niyo. Ang sakit, lumulutang sa mantika. Yun ang fatty liver ko. Dito lang ako nakarecover sa First Vita Plus. First Vita Plus, natural healthcare, brings to you herbs, fruits, and mineral-based products that are packed in highly quality ingredients and formulated to care for your health naturally. They have great tasting, masarap, energy producing. Pagka nasanay ka na, pwede mong akitin 3rd floor, 4th floor, hindi ka mag-elevator. Easy to drink. May tubig ka lang, tak-tak lang, isang sachet, solve ka na. Anywhere, anytime. And napakasarap. Kasi gulay. They are free from harsh chemicals and preservatives that are harmful to the body. These are tested by a team of scientists to ensure the freshness of our herbs and the adherence to the highest manufacturing standards in the industry. Ang mission ng First Vita Plus ay buksan ang oportunidad sa lahat regardless of sex, of gender, lahat, mahirap ka man, umayaman ka man. By profession ka o wala, babae ka man o lalaki, whatever, First Vita Plus is for everyone. At ang vision ng First Vita Plus, that was before 2002, ang vision lang ng First Vita Plus, ang vision lang ni Ma'am Doye, na magiging at par ang product ng First Vita Plus to other world health products. Sa ngayon, natupad ang vision dahil buong mundo na gumagamit ng First Vita Plus. When in fact, we have 4 million dealers all over the world. We have produced mga 25,000 millionaires na and 10,000 multi-millionaires through the years. Diba masarap? Complete in vitamins, minerals, antioxidant, phytochemicals, micronutrients, lahat nasa isang sachet ng First Vita Plus. Anong laman? Hindi na natin isa-isahin kasi may comprehensive product presentation po tayo dito na dapat atinan natin. So malunggay, tandaan po natin lang sa malunggay, may antibiotic na pteregospermine. It could prevent 300 diseases. Palakpakan po natin ang malunggay. May dahon ng sili tayo na nakaprotect sa atin sa cardiovascular diseases kasi may capsaicin, inaalis ang mga bara sa ugat. And pampagana sa pagkain, pampagana sa sex. Mayroon tayong saluyot na anti-stress tablet, anti-cancer. Kung may constipation ka, saluyot. Flush out. Walang kahirap-hirap ang pagdumi mo kung constipated ka. Mayroon po tayong colitis or amaranthus spinosus na nakakatulong sa mga may asthma, mayroong pagdudugo, hemostatic po siya, at nagpapaganda sa skin. Even psoriasis and eczema natutulungan ni colitis. Marami siyang ngalan. Ito lang yung nakakatulong. First Vita Plus lang dahil sa colitis ang makakatulong sa psoriasis and eczema. Walang gamot. Akit. Kahit chemo yan, hindi kaya ang psoriasis. First Vita Plus lang dahil sa colitis. And may talbos ng kamote. Dito ako gumaling sa thyroiditis ko po. Talbos ng kamote, pampadagdag sa hemoglobin, makakatulong sa thyroid problem, at may iodine, pampatalino, lahat na bata na nagtitake ng First Vita Plus, maliit pa, bagong panganakan, matatalino lahat ang First Vita Plus baby. Palakpakan sila. So may dalandan po tayo. Sabi ko nga, we started with dalandan. Mayroon tayong melon for fertility problems,
or diarrhea, nawala ka naman dahil sa stress. Mayroon po tayong pineapple para sa indigestion or sa bagong opera, kailangan ng pineapple. Sa arthritis, pwede din. Benefits ni Guyabano is 10,000 times stronger than chemo drug. Worldwide na ang pagbigay natin ng Guyabano. Mayroon tayong Guyabano Premium, Guyabano Gold, Guyabano Platinum, na ngayon lang nakoma sa Rojas. Ang isang pasyente, wala na stroke, may diabetes pa. Binigyan ng platinum ng Guyabano, nagising muli. Monitor, mayroon tayong tropical fruit ngayon, lalo summer fruit midday. Mayroon tayong fruits and veggies, 22. Fruits and veggies plus 5 hours and mangosteen rain for Alzheimer's, Parkinson's, and cardiovascular disease. Iba-iba pang variants natin. Mayroon tayong capsule. Kung ayaw na uminom ng juice, may capsule po tayo. Ang capsule po natin ng First Vita Plus, pwedeng inumin diretso, may tubig ka. Pwedeng gawin mong tea, kasi we have the best gelatin na kinover sa capsule, water soluble. So pwede mong gawing tea, or pwede mong ibudbud sa mga lugaw o mga oatmeal. So lahat yan, marami, pili ka lang. Lahat ito, immune system booster. Coffee, we have the best coffee all over. Sa buong mundo, we have the best talaga. Saan ka nakakita ng coffee na may gulay? Sa First Vita Plus lang. Okay? May coffee cleanse tayo para sa gusto magpa-slim or may mga cancer, i-cleanse po natin. Bigyan po natin ng coffee cleanse. Bago natin bigyan ng platinum. Mayroon tayong toffee caramel and hazelnut latte. Hindi mo kailangan magpunta sa mamahaling kape. Nalalagyan lang din naman ng yellow. We have our own product. Mura pa. And we have the Vajie. Palakpakan po natin si Vajie. Ito yung pinaka-paborito ni Ma'am na wala pa sa market ito. Exclusive for women. Menstruating ka man, menopause ka man, o may problema ka, just have this Vajie. We will discuss it later. Mayroon tayong bago ngayon, Vitakick. So we have to choose sa Vitakick natin kung anong gusto natin. Your picker-upper, goodness on the go, excellent source. May Vitakick Bright, may Vitakick, Nutri. pili ka lang. Okay? And we will talk about Vajie. Okay lang ba? Yes! Vajie, feminine drink mix na may carrot, may peach, may pineapple, and ginger. Sino na nakainom? Sino pa hindi nakainom? Sino pang hindi nakainom? Gusto niyo ba matikman? Yes! Huwag kang umalis. And Vajie, sabi ko nga may 4 na prutas, maliban pa sa 5 gulay. Excited? Yes! Excited makainom? Yes! O excited makabili ng isang power pack? Yes. Isang power pack. Sino gusto bumili ng isang power pack? Wala. Si Ma'am Olive lang. Ang peach, tingnan niyo po ha. Alam na natin may 5 gulay. Tama po? So sobrang healthy na. Dagdagan natin ng peach. Alam niyo po ba, ang peach ay symbol ng menstrual cycle. Alam ko po walang peach dito na puno. Nakakakain po tayo sa lata. Pero alam niyo po ba, ang peaches doon sa California, sobrang daming bunga, parang mansanas din siya. Pupunta ka doon, kakain ka sa puno, okay lang. Gusto mo mag-gather? Dadalhin mo sa counter paglabas mo, kung babayaran mo sa'yo, kung hindi iwan mo lang. Pero nagkaroon ka na ng peach picking. Nakakain ka na actually. Gusto ko na libre, pero dito kasi, sa ano lang, sa lata lang, ano po. Ang color is a symbol of menstrual cycle. Peaches na hihinog around the same time as a woman's period. Na-research ko to. The fruit soft fleshy texture, soft and fleshy, similar to the lining of the uterus. And the peach's color, a deep pink orange, similar to the color of the blood during menstruation. Ayun. It contains high level of sugar that helps to improve blood circulation and remove stagnant blood flow. Nagkukos ng dysmenorrhea.
hindi makalabas. So natutulungan pala ni Pitch na palabasin ang nabumuo na dugo sa uterus. Okay? Marami pang benefits. May cardiovascular benefits, may para sa mata, prevents cancer, detoxifies body system, and benefits of which during pregnancy, pwede pala sa pregnancy. Vitamin C content facilitates the easy absorption of iron, preventing anemia. And potassium can help manage pregnancy. And its fiber content helps promote good digestive health. Naiiwasan ng gastrointestinal malfunction, and beta-carotene, precursor by, helps in boosting the immune system. Mayroon siyang pineapple. Kahit saan, parang parati kasama si pineapple. Nakakakain mo ba tayo ng pinya araw-araw? Hindi, no? Pero with the product of First Vita Plus, ang hindi natin nakakain, nabe-benefit yung katawan. Pineapple is rich in vitamin C, vitamin B, and fiber. It improves gastrointestinal function. Gastrointestinal health. Helps maintain the vagina's natural smell by keeping it healthy and preventing any infections. Ang pineapple. Para hindi magkakaroon ng infection. According to Dr. Roskin, pineapple fights inflammation, ang pamamaga, promotes tissue healing, and boosts immune system. It is notably composed between 85 to 89% water, and staying hydrated is also crucial to promote natural vaginal lubrication. Walang dryness kung may pineapple kang tinitake. So na-maintain niya yung healthy vaginal health na mag-sexual intercourse para may lubricant. Okay? Pineapple helps maintain a healthy vaginal pH. Kasi kung healthy and healthy ang vaginal pH, sabi ko nga may vaginosis ka, nangangamoy. Tingnan niyo po, strong fish-like smell coming from your vagina. May pangangate around the vagina. May pamamaga and irritation sa vagina. And pain or burning feeling in the vagina during sex. So kung may pineapple, maiiwasan po natin ito. Nakakatulong din sa pag-improve sa fertility, pagpagaling ng sugat, contain nutrients that is essential to pregnant women, and boost digestion, good for diabetes, and boost oral health. Maganda ba? Yes! May luya ang ating Bad-JA. Ano ang tulong ng regulates periods effectively? Kung nag-hormonal imbalance ka, nakakatulong ang ginger, ang luya, hindi lang sa pangpaksiw natin, pwede din sa inumin natin. So mayroon siya kasi sa benefits, the flow of menstruation gets improved with ginger. Nagiging maganda ang daloy ng menstruation. Kung pakunti-kunti lang, matagal, pero with Bad-JA na mayroon siyang ginger na tutulungan. It helps relieve the suffering from intolerable pain ng dysmenorrhea. Minsan parang mamamatay, gusto mo na magpa-ospital. And of course, ginger is slightly alkaline, helps promote and balances the pH. The antimicrobial properties of ginger, antimicrobial properties needed to promote gastrointestinal health, a healthy vagina, and ward off any vaginal infections. May help with cancer, healthier skin, and weight loss aid. Ginger, nakakapaslim din. Okay? At yung carrots po natin, na isa sa mga content ng Bad-JA, rich in beta-carotene and vitamin A, strengthen the vaginal wall. Na hindi basta-basta nasusugat, hindi basta-basta napupunit kapag may sexual intercourse, helps minimize the flow of blood, and control heavy bleeding. Ang daming iba, minsan isang inodoro puno na mag-menstruate, sobrang daming dugo ang lumalabas, natutulungan pala ni carrots. Contains a lot of vitamins and minerals that ensure proper functioning of the hormones responsible for menstruation, regulates irregular menstruation, and during menstruation, you lose a lot of blood. Diba? Pag nagme-mens, ang daming lumalabas, pagkatapos nahihilo ka, bumababa ang hemoglobin mo because of your menstruation, pupunta ka sa doktor, bibigyan ka ng ferrosulfate. Inumin mo daw ito tuwing menstruation mo. Pero with carrots, natutulungan, walang gamot. Ito lang natural. I would like to remind you,
sulfate, kailangan may laman ng tiyan. Dahil kung hindi, akala mo nadadagdagan hemoglobin mo. Hindi pala, kasi magbi-bleeding ka pa. Nakakasugat ng siguro. Okay? It helps cramps become less severe. And may promote eye health, may reduce risk of cancer, may promote skin health, may enhance hair growth, maraming maitutulong ang carrots po natin. Okay? So lahat po ng produkto ng First Vita Plus, wala po tayong sugar. Lalo na po ang ating platinum. Ang ginagamit po ni First Vita Plus dahil before, sabi matamis. Ang ginagamit ngayon kahit matamis, doesn't affect the blood sugar in the blood because ang gagamit natin ay stevia. Halaman po siya. Alleviates blood pressure, boosts bone health, and reduces risk of osteoporosis. Beneficial for weight loss, helps to prevent cancer, aids in managing diabetes, and useful in treating eczema, dermatitis, and helps to prevent cavities and gingivitis. No approved therapeutic claim po ang ating produkto. Okay? Hindi kasi siya gamot. Hindi siya droga. Nandun siya sa baba ng umbrella ng herbal medicine. Pero yung atin kasi, ang herbal, inumin lang kung may sakit. Lagay ng lagundi kung may ubo. Tama po. Ang First Vita Plus, anytime, anywhere, pwede considered siya as food. Okay, palakpakan po natin. Marami tayo certificates, kompleto tayo sa Wilson certificate. Okay? And sino pwedeng gumamit ng produkto? Lahat pwedeng gumamit ng produkto. Maintenance man, isabay lang sa maintenance. And of course, the doctor of the future will give you medicine but will interest his patients in the care of the human body. And the cause and in prevention, and palakpakan po natin ang mga doctors po natin ngayon. Mga product speakers po natin. And of course, sabi sa Genesis, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit and seed in it, they will be yours for food. I give every green plant for food. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang First Vita Plus I tried, tested, and trusted for 22 years now. Take First Vita Plus every day because it is the best immune system booster. Huwag inumin lang kung may nararamdaman. And ang totoong ating food pyramid, konting alat, konting tamis, konting mantika, more on vegetables. Okay? So ingatan po natin, balanced diet, mag-exercise. Sunlight is important. 8 hours sleep is important. Avoid stress, pakisabi sa katabi, avoid stress. Avoid stress. Be grateful to be happy. Hindi lahat na na maligaya o masaya ay grateful. Pero lahat na grateful ay masaya. And do not forget to pray and thank God for everything. Yes. Thank you everyone. Great morning. Thank you Mundoy. Thank you Sir Sok. To God be the glory.